So this is Kuya Joey Hortaleza. Again, I'm your, huwag niyo akong tawagin ito, pastor, yung tinatawag akong pastor, but I'm the one leading this ministry, the Conquest Church. Happy Sunday to you sa lahat sa online, sa lahat ng mga ng recording, at sa lahat ng nandito sa ating venue. And tawagin niyo na yung mga wala pa rito, kayo na mag-follow up sa ating mga papunta pa dito. And today, we're gonna be talking about being occupied. How to be occupied. Be occupied yung ating title. It's in Matthew chapter 12, verse 43 to 45. Very, very short passage. Part of the, what passage is that? The sign of Jonah, no? But before we totally start, mag-pray tayo together. Let's pray. Let's close our eyes wherever you are. Close mo yung mata mo. Huwag mo isipin yung mga magulo sa paligid, yung ingay, yung problema mo, yung iniisip mo, kalimutan mo muna. Just feel God's presence right now. Hallelujah, Lord. Maraming salamat for this Sunday, because this Sunday is such a meaningful day for every one of us. Make it, Lord God, this topic very transformational, Lord God, to us. Transform our mind, transform our heart, transform our being, Lord God. We invite the Holy Spirit in this place. Baguhin nyo kayong Panginoon in this topic. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, Matthew chapter 12. Pero tanong muna natin, for those who are online, nakikita nyo to. Are you occupied? Occupied ka ba ngayon? Occupied ka ba na... Ano nag-occupy sa'yo? That's actually the biggest question that we have. No, sa buhay natin, tayo ba ay okupado ng isang bagay? Maraming tao okupado ng galit. Tama? Okupado ng trabaho. Sino to okupado ng trabaho? Hindi maka-attend sa dapat attendan, hindi mapunta yung pwedeng puntahan, hindi maka-attend ng birthday, hindi maka-attend ng alam mo yun? Baka bakasyon, no? Occupied, eh. Right? Occupied ng trabaho, occupied ng jowa. Laging nasa jowa yung time, wala lang time sa iba. Every Sunday day. Occupied ng pagsiset up ng motor, pwede rin yun. No, yung mga tornilyo, lahat kailangan racing boy, yung mga ganyan. Diba? Pag-set up ng sasakyan, dapat yung gulong, rhino, yung mga ganun. So iba nag-occupy sa atin. Occupied ng business. Occupied ng investing, na sobrang adik sa investment. Na pinapanood maya yung paggalaw ng mga charts. Diba? So, marami stock, di ba? NFTs, iba-iba, no? May mga forex, etc. Are you occupied? Yan tarong natin ngayon. Occupied na kama. Sino occupied ng kama? Nakahiga ka pa rin hanggang ngayon, no? Hindi ka pa bumabangon dyan, tinatalo ka ng kumot tsaka unan. Ang dami, occupied ng hantok, occupied ng, ito medyo nakakalungkot, occupied ng sakit. Yung, hindi ko sinasabi na lagnat lang, yung mga matitinding sakit. Cancer, di ba? Yung mga ganyan. Sino dito thankful ka na kasi wala kang gano'n? Ang dami nag-occupy sa tao. Problema, bills, yung iba occupied ng utang. Hinahabol ka ng utang mo. Di ba yung sa Facebook nagpo-post yung natangan mo? Paparinig. So the question is, what occupies you right now? Ngayon at this moment of your life, ano nag-occupy sa'yo? Marami nag-aalipin sa tao, na-occupy ng mga iba, na-occupy ng sapatos. Na-occupy ng magandang babae. Na-occupy ng bisyo. Ang dami, no? Si Eden kayo, niloloko namin pagdating namin. Nandun kasi siya sa sulok, eh. Sabi namin, Eden, na ginagawa mo? Babe ka, no? Pag-yosi ka, nakaganoon kasi siya sa sulok doon. Ano ginagawa mo doon, bro? Hindi pumasok dito. Biro lang. Kasi Adrian po ay napaka-mabait, napaka-swerte ng kanyang wapang-asawa. So let's look in Matthew chapter 12, verse 43. Matthew 12, 43. Nag-uusap dito, kinakausap ni Jesus dito yung mga Pharisees, Sadducees, and teachers of the law. Okay. Pharisees, teachers of the law. Back in verse 38. Kasi nga, sabi ng mga teachers of the law, kung talagang God ka, bigyan mo kami ng sign. Right? Kung ikaw si God, edi bigyan mo kami ng sign. So nito may manghingi ng sign kay God.
Lord, bigyan mo ko ng sign kung siya na, imagine mo. Bigyan mo ko ng sign kung itong trabaho to para sa akin. Okay? Bigyan mo ko ng sign kung itong taong to para sa akin. Bigyan mo ko ng sign kung mag-invest ba ako dito. Bigyan mo ko ng sign kung mag-abroad ba ako. Ang daming sign. Ang daming sign. No? Tapos alam mo yung nangyayari sa kakaharap natin ng sign, pag dumaan yung jeep, sinabi na ganyan, no way, oh no, sign na yun, huwag na. Hindi naman sigad yun. Right? Minsan ganun tayo, sino ito ganun? Naranasan mo yun once in your life, na may dumaan na black na pusa, ay hindi na. So, anong sign yung hahanapin dapat natin before we go? Dapat yung sign nandito sa Bible. Pag sinabi ng God sa Bible, yun na yun. No, kaya maghanap ng pusang itim, pusang puti, pusang galak. Diba? So, pusang alaws? Ano yung alaws? Pusang wala. No? Anyways, let's read. No? Joke lang yun para magising yung mga nakahiga pa sa online. No? So, mga nakahiga kayo online. Ha? So, let's go in 43. Sabi dito, when an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Impure spirit, ibig sabihin, demonic spirit. Ano yung sign na mayroong demonic spirit ng isang tao para ma-identify natin? So ganito, no? Ang demonic spirit, pinapasunod yung tao na gumawa ng mali. Kung sabi niya, magnakaw ka, sapakin mo. Magmura ka. Inom. Drugs. Ganun talaga yung impure spirit. Yung tao, kapag may impure spirit siya sa kanya, kasi iniisip natin na impure spirit talaga, yung mga demonic spirit, yung mga sinasapian. Yung ganun yung mata niya puti lang. May mga ganun kasi. Ang tawag doon, possessed, demon possessed. Pero alam niyo yung demonyo ngayon, hindi na ganun. Nag-i-improve. Yung tao, pinopossess niya na yung demonyo, pinopossess niya na yung tao na hindi niya alam. Dati kasi, di ba, nainginig-ginig. May ganun pa rin naman ngayon. Pero ngayon kasi, dahil high-tech na, yung demonyo, nag-upgrade. Inaalipin ka ng social media. Inaalipin ng games. Inaalipin ng, naubos yung oras. Ninanakaw ng demonyo yung oras para, minsan iisip ng tao, ba't ganito pa rin ako hanggang ngayon? Tanda ko na, hindi ko magawa-gawa pangarap ko. Wala pa rin ako narating sa buhay. O paano laro ka ng laro eh? Nood ka ng nood. Okay lang naman kung laro ka ng laro. Kung yun talaga yung ano mo. Kung e-sports talaga yung pinagkakitaan mo. Yun talaga yung ano mo, yung career mo. Pwede yun. Pero kung laro ka lang ng laro, pinapanakaw mo lang sa kaaway yung ano mo, yung buhay mo. Paano yung magulang mo? No, bago sila mamatay, gusto mo sana. Bigyan sila ng pangarap ng bahay na sakyan. Kaya laro ka ng laro. Nood ka ng nood. Buti naman sana kung ano ba yung career mo? Nood? Anong career mo? Watching. Netflix. Diba? So yung ibig sabihin na yung impure spirit sa buhay natin, no? Pag tinawag ka ng barkada, punta ka agad, bisyo ka agad. So paano yung magulang mo? Paano yung pangarap mo? Yung umiidad ka? No, bro, punta tayo Bible study. Ayoko. Punta tayo ng business seminar, ayoko. Punta tayo ng investing seminar, ayoko. Punta tayo ng health seminar, punta tayo ng gym, ayoko. Lahat ng maganda, tignan mo lahat ng mga gandang bagay, ayaw mo. Pag sinabi ng barkado mo, bro, tara. Sambayan. Diba? Bicol, diba? Tara. Punta ka agad eh. Tama, Cagayan, tara. Punta ka agad, Cagayan Valley. Motor lang gamit. I mean, what I mean is this. If that's, putting on you on hold sa mga gusto gawin ng Panginoon sa buhay mo. Pero syempre, hindi ko sinasabing masama mag-distress sometimes. Hindi distressed ha, mag-de-stress. Parang defrost, de-stress. Parang mag-de-stress mo. Punta ka ng nature. Unwind. That's good. Pero wag kang papaanipin na talaga, alam mo yon, hindi ka na nakapag-work dahil doon sa mga ganung bagay. Pinapaliwanag natin dito ano yung version ng impure spirit na meron ngayon. Dati kasi yung version kasi talaga, alam mo yun,
talagang nanginginig, no, pinag-pray, spirit casting out. Nung nakakita na ba kayo ng ganun, mga demon possessed? Ang huling experience ko nun, nung college ako sa RT, kung alam ni Ajay niya sa Mount Makiling, sinapian, more than 100 people sabay-sabay. Talaga nagwawala. Pero ngayon kasi hindi na nagwawala, nagwawalwal. Iba na, no? Very, very upgraded. Anong iOS nyo? 17 sila, 18 na, 11. Tapos improve. Let's go on, no? Sabi na, then it says, itong spirit na to, na-cast out to, na parang pinag-pray, umalis sa katawan ng tao, and then yung tao, well na. Ang problema sa tao, hindi occupied na nyo, sa verse 44, then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Bumait. No? Bumait yung tao. Natanggal yung spirit. Maayos na. Dati, nakaubagin, may damit na. Tama na yung pag-iisip. Ang problema, nakita nung demonyo, uy, unoccupied pa rin. Ibig sabihin, wala pa rin pumalik sa akin. Kasi tayo, ano tayo rin? Spiritual being. Body, spirit, yung breath of God, kaya tayo buhay ngayon kasi may spirito pa. Pag naghiwala yung spirito mo sa katawan mo, patay ka na, di ba? Number 3 is yung soul mo. Yung mind, paano ka mag-isip, yung feelings mo, at yung will mo. Yung paano ka mag-decide, yun yung ikaw talaga, yung soul. Ikaw talaga si soul. Yung spirit, hindi ikaw yun. Spirit of God, the breath of life, na binigay sa atin, kaya tayong buhay. Okay? Yung body mo, yan, yung katawan mo ngayon. Tatlo ka. Spirits. Ang problema, kung yung spirit, hindi buhay. Kasi hindi pa, wala pang whole spirit na, yung banal na spirit na puno sa tao. Nakita niya empty. No? Kasi ang isang lalagyan, kapag tinapon mo at hinayaan mo lang, madudumihan yun. Di ba? May sapot na, may dumi na, may... Bakante kasi. Ang bakanting bahay marumi. Tama ba? Ang bakanting utak, madumi din mag-isip. Bakante eh. Ano kayong isipin ko? Kasi wala akong trabaho ngayon. Mag-iisip ng mga kalokohan. Right? Pag ang isang bagay unoccupied, nasisira. Lagi nyo isipin mo. Bakit may mga may-ari ng bahay na kilala ko? Malaking bahay. May caretaker. Eh kasi may sira yung bahay. Ano mas mabilis masira? Yung hindi ginagamit o ginagamit? Yung ginagamit. O depende sa gumagamit din. Kunwari, sapatos, pag di mo ginamit yan, tutuklap yan eh. At gano'ng kamahal yan eh. Unless, di-aircon yung sapatos. No, yung na pinipreserve. Diba? So, sabi nito, unoccupied yung tao. Ibig sabihin, bakante. Pwede mo pasukin ulit. No? Pagdating ng verse 45, our last verse, patapos na po tayo. Ang bilis eh, no? Sabi sa verse 45, it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. Nagtawag na kasama yung evil spirit. No? Dati nung evil spirit yung tao, alipin na alipin siya, pangit na nangyari sa buhay niya. Naungopya, cutting classes, napabayaan yung pag-aaral. Pero ngayon, lalong titinti. Meron na kayo nakitang ganon? Dati, umati ng Bible study nung umalis sa Bible study, lalo na sira buhay. Hindi naman dati uminom, nagiinom na. Naglalasing talaga. Hindi naman natin nagdroga. Kasi mas tumindi na yung devil na nandun sa katawan niya. Yun nakakatakot. No? Sabi dito, and the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation, yung ngayon daw. Ganun yung mga nangyayari sa tao. Nanglalamig sa Bible study, nanglalamig sa church, aalis. Ang daming mangyayari sa kanya outside. Yung mga nasa simbahan nga, yung active sa church, yung mga lagi mata ng Bible study, ano pa eh, medyo kapag mababaw-babaw pa, pag inatake ng evil spirit, ng mga bagay-bagay, temptation, bumibigay pa, yung pa kayang laging wala.
Imagine niyo yun. No? Ito si Jesus nagsasalita dito ay naka-red. Let's review, no? Characteristics of impure spirit. Number 1, it will never find rest. It will never... At wait lang bigyan ko kayo ng background. Bakit po merong evil spirit at may mga demons? Yung mga demons niyan, dati silang angels. Yung mga angels niyan nasa langit. Kasama si Lucifer. Na ngayon, ang pangalan Satanas. Kung si Lucifer, dahil sa sobrang wisdom niya, sobrang talino niya, sobrang power na binigay sa kanya ng Panginoon, inisip niya na pwede siya maging God. Nagkaroon siya ng pride. Alam niyo, pride lang yung nagbaba kay Lucifer from heaven to hell. Pride lang. Hindi kaya ko yung buhay ko. Yung mga ganyan, hindi ko kailangan ng word of God. Hindi ko kailangan ng leader. At lipat ako sa simbahan na walang leader. Meron yan, bro. Meron. Unless kulto yan. No? Pinapag-abuloy ka lang. Tapos pinapakain ka ng bilog. No? Mamaya kain tayo ng bilog. Okay? Without going to Jesus, it cannot rest. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, I am rest. No? Lahat ng burden, come to me, I will give you rest. Eh, di siya pupunta kay Jesus kasi bakit kaaway niya? Pinalay sila sa langit. Itong si Lucifer, nagyaya. Dadalhin ako sa mundo, sa impyerno. Sama kayo sa akin. Siyempre hindi niya sinabi yun. Ano impyerno yung ako nga, di ba? Hindi niya sabihin yun eh. Pag sinabi lang siguro ni Lucifer, magtayo tayo sa langit kingdom. 1/3 ng angel sa langit nakuha ni Lucifer. Pati ibang malalakas. Imagine mo kung 10 yung 10 million yung yung angel sa langit. 3 million dun na kay Lucifer na. 3,333,333.33 to be exact. If you divide 10 million into 1/3. Ang dami, no? Magaling ba si Lucifer? Magaling. Bakit? Eh, yung mga angels na yun, araw-araw nilang kasama si God. Tapos naloko pa ni Lucifer, hindi God yan. Ako yung God. Sama kayo sa akin. Talaga, ikaw yung God yan. Napaniwala niya, ikaw pa kaya, hindi mo pa nakikita si God. Tapos sabihin mo, hindi ko kailangan dito. Wala na, talo na kagad. Right? Number 2, it will plan to go. Kasi restless siya eh. Kailangan niya ng... Alam niyo kung bakit? Ang pinaka-rest kasi ng mga devil, yung gumagawa ng mali. May kilala ka na dito taong di matigil at di gumagawa ng kalokohan. May impure spirit yun. No, yung tipong hindi kompleto araw ko, gati ako nagbumura. Hindi kompleto yung araw ko, gati ako nakapag-bisyo, hindi ako nakakapanakit ng kapwa. No? Gusto ko may nabubuli. Pag di ako nakapag-bully, nabuboring ako. Meron din naman, alipin ng gastos. Di ba? Kain tayo dun sa kain unlimited, di ba? Starbucks pa tayo. Pagka Starbucks, gutom na naman ako. Ang lupit, no? May gano'n eh, pag-uwi niya sa bahay, wasak. Bakit? Walang pera. Walang pera. Sasabihin niya, Lord, di mo ako binibless. Wala, takaw mo eh. Tama na, di ba? Let's go back. Number 2, it will plan to go back to you. Ito lahat ng devil ang paplanuin niya, nagpapakabait ngayon si John. Mamaya ka sa akin, Diyos, paglabas mo ng coffee shop. Totoo yun, ha? Totoo yun. Si Eder, ang bait-bait ngayon, no? Aatakihin kita ng pigsa. Yung mga ganon. Di ba si Job? Hindi ako nang naloko, ha? Si Job. Sa Bible, natake ng maraming pigsa. People boy. May counter-attack yung devil. Akala mo, hayaan lang niya na nakilala mo si God, happy ka, hindi ka niya hayaan lang. Hanggang kailan? Hanggang mamatay ka. Hanggang habang buhay. Hanggat buhay ka, atakihin ka. Paano kaya pag pastor na ako, hindi untouchable na ako, lang gano'n. May mga pastor nga na bumibigay. Pastor ko yung bumibigay, ako pa kaya. Ewan kong gayahin yun. Ano bang goal mo? Yung pastor o si Jesus? Si Jesus. Diba? Ang goal mo ba si kay Joey? Siyempre hindi. Kaya nga kita dinadirect kay God. Kasi dapat yung goal natin si God, hindi
hindi yung righteousness ko. Kasi yung righteousness ko galing kay God. Binigay niya sa akin. At hindi ako mas malakas sa inyo. Hindi rin ako mas mataas sa inyo. Inatasan lang ako ni God. O, Joe, ikaw mag-lead. Pero magkakapatid tayo sa pananampalataya. Walang mas mataas. Amen? Okay? So sabi dito, it will plant a counter-attack. Ika-counter-attack ka niya. Hindi ma-counter-attack niya, mas matindi na. Yung dati, yung temptation na binibigay niya sa'yo, gagawin niya mas malupit para mas kagatin mo. Para mas gawin mo. Diba? Dati, unlimited Korean barbecue lang. Ngayon, may kasama ng hot pot. Diba sa inyo? Grabe nag-i-improve ah. Tikman nga natin. Wala na naman. Hindi ka naman nakaipon. Tapos sinalasan ka naman, Lord, di mo ako binibless. Hindi yun. Nakita mo yung hot pot, kinain mo ka agad eh. Bumili ka agad. Diba? May uso ngayon eh. Nakausapin yung kapatid ko, huwag kang bibili sa Shopee. Huh? Sabi ko, bakit? Hindi ko lagi bibili. TikTok shop na yung uso. Tapos may dumalating sa bahay, laging TikTok shop. Hindi naman ako mo-order. Hindi totoo, hindi ako mo-order. Hindi ako mo-order TikTok shop. Pagdating sa, tatawag sa akin, nasa office ako, yan, hello po, may meeting po kasi ako. Ano po, TikTok shop po sir. TikTok shop, di ako bibili ng TikTok. Wala akong TikTok eh. Yung TikTok ko, Kokos Church. Simbahan pa yung TikTok ko. Ba't umorder yung simbahan sa'yo? Basta may dumadating, no? Alam niyo, mga counter-attack marami. Pinapagaan ko lang para tumawa kayo, pero ang bigat ng topic natin, guys. Pag binalikan ka na ito, ewan ko kung kayanin mo. No? Adrian? Natatawa si Adrian. Naranasan niya. Biro na ba? Amen? Malupit pa nito, nag-set up ka ng motor. May bago na naman, mas maganda yung setup. May mga ganun. Bagong gulong. Bagong pipe. Ba't ko alam yan? Eh, kasi may motor ako naman. Bagong pipe na naman. Nakakasawa kaya? Nakakasawa. No? Inaalipin ka ng devil, napapagas ka, napapalag. Bigay mo yung pera mo, bigay mo. Motor yan eh. Di ba? Kahit luma, underwear mo, basta maganda yung setup, yung mo, okay yan. Kahit maubusan ka ng pera, basta punong-puno ka ng travel, okay yan. Sinarili yung pera, no? Number 3, it will invite more wicked spirits. It will make you worse than before. Kasi yun yung plano talaga. Huwag niyong hayaan niya makapunta ng langit yan. Atin yan. Dati kasi, bakit po yun nung naging Christian na ako, naniwala ako kay Jesus, lalo akong nahirapan. Bakit ka nahihirapan? Ito yung tip ko sa'yo bago tayo mag-uwan. Kasi ganito, dati kasi kaibigan ka niya. Satanas. So hindi ka mag-aaway. Bro, yosi ka lang lagi. Ha? Opo. Oh, yosi ka lang lagi. Diba? Bro, magdakaw ka lang palagi ha. Uminom ka lang palagi ha. Yung gusto ko yung uminom ka lang, sumusuka ka na halos. Opo. Pag di mo alam yung sagot, kopya ka kaagad. Opo. Bilisan mo mga kopya. Opo. Magnakaw ka sa bulsa ng magulang mo. Opo. Pag nakagalit ka, hindi yun kompleto. Kailangan magmura ka. Opo. Eh kasi magkaibigan kayo. Kasi ganun kasi siya. Nagets natin, bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay ng ganun na lang? Hindi mo pinag-iisipan. Ang lapit, no? Eh ngayon, umattend ka ng Bible study. Ba't ka umattend? Ang unang ulitin yun, hindi ka pwede umattend. Sabi yung manager mo sa work, bigyan mo ito ang trabaho ng linggo. Gawin mo siyang night shift. Bagubugoy mo yung schedule niya. Mag-encounter daw yan. I-hire mo na. yung mga boss mo hindi naman nag-Bible study, hindi rin naman sila follower of Christ. May demonyo rin sila. Impure din. Si Adrian, nagbabalak pumunta ng encounter yan. Huwag mong pa-attend din, nabigyan mo ng ganitong schedule. Ubusin mo yung pera niya, gutom lagi yung gusto. Wala na pang encounter. Kaya mong busy sa work. As in, if you can see that in the spiritual realm, that's really the battle. Pero hindi nakikita yun ng hindi talaga active yung spiritual life. Ang nakakita lang ng mga ganung values yung growth up kay Jesus. Right? Ito yun. Hindi. Nakalagay dyan, di ba, 7 deadly sins? Walang ganyan-ganyan ha. Walang ganyan. Lahat ng sins deadly. Lahat ng sins deadly. Bibigyan ko
Bibigyan ko lang kayo ng idea ano yung mga alam mo, yung specialty ng mga demonyo. Last. Nood ka ng porn. Tagal ba na di nanood ng porn? Last. Diba? Ano pa ba? Gluttony. Yan, kanina pinag-usapan natin yun. Gluttony. Kain ng kain. Kain ng kain. Gutom. Ba't ganun? Meron akong kakilalang ganun. Kakain lang namin. Gutom. Naglakad lang kami ng mga kalahating... Di ba? Grabe. Gutom kagad. Hindi man lang ako nag-exaggerate ha. May kilala talaga akong ganun. Kumain kami. Sobrang dami. Lakad na konti. Wala na. Gutom. Tunong tayo. Number 3, greed. Pera. Trabaho pati Sunday, trabaho pati gabi. Wala nang time sa pamilya, wala nang time sa Panginoon, wala nang time sa Bible study. Wala akong time sa Bible study kasi busy ako sa work. Wow. Yun ang pinakamalupit na excuse para sa akin. Ano mo ibig sabihin nun? Hindi ko kailangan ng God's word. Kailangan ko yung word ko. Pakinggan nyo mamaya. Saan pupunta yung pera na yan? Kapag gano'n yan, kapag gano'n yung pagkuha natin ng pera, pinagpapalit natin si God. Pupunta yun sa last. Ano ba yung last, kuya? Babae lang ba yun? Lalaki lang ba yun? Hindi. Last sa alak, last sa yosi, last sa drugs. No? Last sa pambabae, last sa panlalaki. Gluttony. Doon din, yung grenade mo, kailangan ko to para makuha pangarap ko. Eh, ba't yung pa rin nakuha? Kasi nga, yung grenade mo, wala akong time kay God, trabaho. Yung inote mo, punta rin sa gluttony mo eh. Eh di ganun din. No, slot. Ito malapit, nasa gitna, slot. Katamaran. Diba? Yung kumot minsan, diba minsan yung kumot humahaba. Nagiging sawayan. Pag pinulumputan ka, di ka makabangon. Hindi makabangon eh. Grabe, may morning prayer tayo. Oh, yung kumot. Ano ba yung kumot mo? Living thing? May buhay yung kumot niya eh. Grabe, tao, tinalo ng kumot. Nakita na kayo. Grabe, no? Chinokeslam siya ng kumot. Pinayiligre siya ng kumot. Ano yun? WWE. Hindi nyo naman kasi matanda na ako, di ba? Grabe, no? Pinowers lang. Mas powerful pa yung kumot niya kaysa kay Batista. Rat. Laging galit. May kilala pa kayo laging galit? Bro, ano? Ang ganun. Hindi mo malang... Maraming ganyan. Alam nyo, sa totoo lang. Ako, I don't want to bash these people, pero ang daming ganyan sa mga government institutions. Sana mas maging friendly yung government institutions namin. Nananawagan po ako na huwag po kayong magmasungit. Grabe, no? Saan po yung SS? Doon! Grabe, no? Tatalo lang naman ako kung saan yung SS. Baba ka, kanan ka doon. Rat. Laging galit. Pag tingin sa bill, galit na. Nakita yung bill ng kuryente. Patay lahat! Huwag kang mag-electric fan. Huwag kang mag-aircon. Huwag kang mag-TV. Magkano ba kayo gano'n? Meron. Dami niyan. Normally, nanay mo. Hindi, biro lang. Yung mga nanay natin, napakabait ng mga nanay natin. Mahal na mahal natin. Diba? Rat. Hindi po. Envy. Nahingit sa iba. Yung kaingitan mo, yung greed mo, yung inipon mo, pumunta. Buti pa yung travel din ako. Buti pa siya, may MacBook din ako. Hindi niya alam, credit card yun. Buti pa siya, may bahay na, kotse na, ako. Yung ganyan. Dapat yung envy mo, dapat, may envy kasing positive eh. Holy envy tawag doon. Kaya ko din yan, Lord. Bless mo. Sipagin ko. May kita mo social media, ba't siya ang tamad-tamad niya tapos ang yaman niya? Walang ganun ha. Walang ganun. Yung mga mayayaman na nakikita yung social media, hindi naman sila nag-post nun eh. Akala niya, kasi ganun yung minsan eh. Grabe siya pag sa Instagram lang. Ano na. May nagmamanage ng Instagram nila. Ikaw naman, dahil wala kang manager, ikaw yung nanggaganon. Ubus yung oras mo ngayon. Pride.
Last yung pride. Yung pride kasi dapat lalaba lang yun. Hindi yan ginagamit sa buhay. The more you have pride, alam mo, in my own experience, even ako, the more na prideful yung tao, the more na less yung matututunan niya, the more yung less na tulong na makukuha niya. Kasi, hindi kaya ko to. Hindi hingi ng tulong. Kaya ko to. Yosi lang to, kaya ko to iwasan. Stick. Grabe, stick lang, binubugbog ka eh. Hindi ka manalo-nalo sa stick. Uubusin ko lahat ng... Meron akong kilalang ganun. Uubusin ko, ipapangramin ko yung manufacturing ng gin. Patay na siya, yung gin tuloy-tuloy pa rin eh. Meron nga ngayon, nakita ko social media. Tatawa kayo, totoo, di ba? Kilala kayong ganun. Tama? So, social media ngayon, alam niyo yung Tekken? Gano'n pa yung Tekken? Yung Devil Gin? Meron ganun collab sila ng Gin. Devil Gin. Imbis na J, G. Devil Gin. Demonyo na kayo yung Gin. Hindi na kayo nagtatago eh. Dati Gin Kapitan, di ba? Ano ba yung nabutan yung Gin? Ano yung huli nyo ininom? Bigla ganun eh, no? Gin Kapitan, Gin Bilog, no? Ano yun? Gin Bulag pa nga iba. Ngayon, Devil Gin. Talagang inaano na, Devil, demonyo yung Gin. Inumin mo. So as we close, no? As we close, if you don't do God's will, you will do something else. Wisdom na nakuha ko kay Ate Jen ninyo, ito yung pinaka, ito, isulat nyo to Kapag ang tao pala, hindi niya alam yung gusto ng Panginoon sa buhay niya, kung ano-ano na lang gagawin niya sa buhay niya. Saan niya nang galing? Ang tanong ito, alam mo ba yung gusto ng Panginoon sa buhay mo? Alam mo ba yung purpose mo? Kasi kung hindi, kung ano na lang talaga gagawin mo eh. Hindi mo ba alam na limitado ang oras sa mundo? Pwedeng mamaya mamatay ka na. Pwedeng mamaya, ako din. Bakit uubusin natin yung oras natin sa mga bagay na ano? Hindi ganun ka-importante. May kilala ako, businessman. Pagdating sa business, ano ko rin siya talagang yung lodi mo rin talaga sa business eh. Kasi yung kanyang work ethic, yung kanyang standard, yung kanyang, alam mo yun? Kung yun nga, business pa lang yun ha. Sayang yung oras daw niya. Huwag daw sayangin yung oras niya sa hindi anong bagay. Business pa lang yun. Eh kung pag-uusapan natin eternity, salvation, pagpunta sa langit, huwag kang magsasayang ng oras sa mga maling bagay. Eh isa lang yung buhay. Buti naman sana kung nag-yosi ka, nag-bisyo-bisyo ka talaga hanggang mamatay ka, tapos meron ulit game 2. Hindi naman gano'n ang buhay eh. No? Pag napunta tayo sa impyerno, wala na talaga yun. Wala nang balikan. Kuya Joey, gano'n ba kalala yung impyerno? Eto, anong year na ngayon? 2020? Alam mo yun ang Judas, na si Judas kay Jesus? 2,000 taon mahigit na sa hell. Kailan maratapos yung kuya? Wala. Ang tanong, gusto mo ba doon? O ba't di pa natin ayusin? Ito yung mas malalim na tanong sa mga saved na. Gusto mo ba yung magulang mo nandun? Gusto mo ba yung mga kapatid mo nandun? Gusto mo ba yung mga relatives mo nandun? Binubutas yung mata, kinakain ng uod na malaki. No? Dagat-dagat ng apoy. Malusaw yung katawan, magiging buong, babalik ulit yung katawan, lulusawin ulit, babalik ulit yung katawan, lulusawin ulit. Patapos. Diba? Yung mga sexually immoral people, yung tusok yung ari ng matalim na bagay, malalaking bagay. Yung mga testimony lang naman, wala pa talaga nakita ng hell. Pero kung binasa mo yung Bible, may description ng hell. Uod na malalaki, hindi nawawala. Alam niyo yung uod, pangpatay yun eh. Yung puti, yung magot. Eh kuya, ba't hindi nawawala? Di ba kapag ang magot kasi, ang uod, mawawala yan. Kapag wala ka ng laman. Eh yun kasi, tumutubuol kasi yung laman sa hell. Inuud ka pa rin. Alam niyo kung gaano kasakit yung inuud yung katawan? Grabe, no?
If you don't serve God, you will serve money, the enemy, and yourself. Kuya, hindi naman ako nagsiserve ng money. Yung money, pinapasunod ka. Ano ibig sabihin? Na pinapasunod ng pera. Ito yung pinagpapalit mo na yung mga bagay na dapat kay God, tapos pinagpapalit mo sa kung saan kakikita. Mas kita yung malaki dito. Eh, buti pa yung mga anak ni Henry C, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Nag-service ngayon, 9 AM, sabihin natin. 2, DCF. Pinakamayaman na yun, ha? Ikaw, wala kang time. Mas malapit, mas mayaman ka dapat kasi ikaw nga, di ba? Wala kang time kay God, eh. Yung mga C family nagsisimba. May time. O, ba't mas mayaman sila? See? Yung kailangan kabulin yan. The enemy, si Satan, yung kanina, pinaliwanan, and yourself. Alam mo yung sinabi ng Panginoon sa Bible? Hindi ako yung Lord nyo, yung Lord nyo yung appetite nyo. Yung mga gusto nyo gawin, yung gusto nyo gawin, ayaw nyo sumunod. Hindi ako yung Lord. Lord, di ba? May mga ano, sabi ng Panginoon, at the end of the day, Lord, Lord. Hindi lahat ng Lord, Lord tumatawag sa akin, pupunta sa langit. Minsan, tatawagin ka lang ng Lord, Lord pag may sakit. Tatawagin ka ng Lord, Lord pag katakot sa impyerno, takot sa demonyo. Pero yung Lord, Lord na Lord, bakit kita? And lastly, this one, be occupied with the good things. Be busy doing great things. Kasi kapag hindi ka gumagawa ng mga mabubuting bagay, alam mo, no, paano mo may iwasan yung gumawa ng maling bagay? Maging busy ka sa mabuting bagay. Pag idle ka, wala kang ginagawa, huwag kang maglaro ng games, huwag kang mag-insert ng mga pangit na iniisip sa isip mo, galit, lust, etc. Pagbasa ka ng Bible, no, yung gawin mo default. O di kaya mag-pray ka, Lord, ayokong isipin to. Lord, ayokong gawin to. Lord, ayokong tulungan mo. Right? If you are not filled with the Holy Spirit, you will be filled with demonic spirits. Totoo yan. Kasi yung Holy Spirit, kasi kapag nakita ng demon yung Holy Spirit, filled ka na. Kasi kanina nakita niya, di ba, sa verse, uy, wala pa rin, bakante, puntahan natin. Tulungan niyo ako, nagtawag ng mas malulupit, mas malalakas na demon. Kaya nga ang taong nasa simbahan na, kapag nawala sa simbahan, mas matinding ginagawang kalokohan. Mas mahirap na pabalikin. Eh yung gumaganong-ganon pa, pasok, labas, pasok, wala na. Ilang libo na kaya yun? Times 7, times 7, times 7. Tulungan nyo ako, times 7. Legion na pala yung spirit na sa kanyo. Legion na eh. Hindi na makontrol. No? Nagets nyo? Ilan ba yung legion? May research ko eh. Kasi meron, di ba? Sa ano? Kinausap ni Jesus, anong pangalan mo? Marami kami, we are legion. Sabi nung ano, di ba? Nung spirit na nandun sa Demon Possessed guy. Ni-research ko, ilan ba yung legion? 3,000 to 6,000. 5,000 na wicked spirit na sa isang tao. Grabe no? Imagine mo yun. Isa pa nga lang eh. Hindi nyo na makontrol sa rin yung pang... Kaya makikita talaga kayo na talagang next level. Kunwari tinan nyo Vision next level. Dati, ilang stick lang sangkahan na. Vision next level. Dati, isang bote lang. Ngayon, ilang bote na. Vision next level. Drugs dati. Ganito lang ngayon. Hindi ko kasi naranasan, hindi ko alam yung level nun eh. Dati, siya mo ngayon, bukayin yung mga ganun siguro. No? Dati yung marijuana, hinihit-hit, ngayon, ginunguya. Classmate ko dati ginuya yung marijuana, pinalaman sa Hansel eh. Grabe no? Next level. Next level na last. Dati tao, ngayon animals yung animals, grabe no? Ibang level. Ginagamit yung
hindi dapat gamitin sa ano mo yun, next level eh. May next level. Dati, opposite gender, ngayon same gender. No, alam niyo, meron akong nabasa, no? Yung asawa niya, nagpapaalam sa kanya palagi. Lalaki, yung babae na, housewife, yung lalaki, nagpapaalam sa kanya palagi. Labas muna ako. Kasama ko yung mga barkada. Maghahunt kami. Yung uso kasi yung archer sa ibang bansa. Yung usa, marami kasi yung usa doon. Kasi itong asawa niya, nagdududa na, huwag nang bababae ito. Kinuha niya yung pana, sa sasakyan, ginagawa niya. Tapos nagpaalam ang asawa niya, uy, archery lang kami ng mga kaibigan ko. Archery sila. Andito yung pana eh. Hindi niya chinek, imposible yung mag-archery. So, naglagay siya ng parang earpod, yung Apple, yung AirTag. Parang AirTag, para malocate niya sa nagpunta asawa. Nilocate niya. Nasa butel. Yung asawa niya. Pinuntahan niya ngayon. Pagpunta niya doon, nakita niya doon yung kotse ng kapitbahay nila. Tapos bumaba yung babaeng maganda na kapitbahay nila. Galing sa kotse, sinara yung kotse. Pagbaba niya, ikaw, babae ka. Ikaw yung babae ng asawa ko. Ano ako? Nawawala yung asawa ko, nandito din eh. Sabi niya, yung asawa nilang dalawa, nandun sa motel. Nagbibintang sila, babae ka ng asawa ko. Hindi, babae ka na. Andito silang dalawa eh. Umakit sila ngayon. Punta sa receptionist. Ayaw magpapasok ng receptionist kasi bawal po kasi tawag doon, yung identity po, tinatago namin. Ay biglang nag-CR yung concierge. Kinuha niya yung mga susi, umakit sila, pinagbuksan. Pagbukas nila doon sa pinto, may naisip na kayo, yeah? Pero pag bukas nila sa pinto, doon sa mismong pinto na nung asawa nilang dalawa, ang daming lalaki na may ginagawang mga bagay na hindi kaaya-aya. Akala nila, asawa nilang dalawa yung nandun. Ayun pala yung magkakaibigan na magkakapit bahay nila, andun lahat ng lalaki. Imagine, nagbibideo kung anong ginagawa, naubad lahat. Next level as. Nung nabasa ko yun, saan ko ba nabasa yun? Testimony siya eh, kasi naging Christian yung babae. Grabe. So yung mga pinapanood nating mga lalala noon, nung tayo hindi pa nakalala kay God, yung pinapanood natin na mga pornography, wala pa pala, no? Iba na pala ngayon. Pero kung isipin mo, nung unang panahon pa lang, kung nababasa ang Bible reading natin, pinapalo mo si Lot, yung pamangkin ni Abraham, gusto makapag-sex ng mga lalaki sa kanya, yung mga lalaki, yung sobrang dami. Buksan mo yung pinto, yung bisita mo, gusto namin makapag-sex sa kanya. Tapos binigay yung mga anak na virgin, ayaw yung mga anak na virgin, gusto nila lalaki, si Lot. Iba, no? Iba yung attack ng demon. Kapag kasi yung demon nagpunta na sa'yo, yung alam mo yung tama pero mali ginagawa mo. As we end, no? Paano tayo maging filled ng Holy Spirit, Kuya Joey, kapag ayaw natin yung demon yung mag-fill sa ating Holy Spirit na lang? Number one is repent your sin. No? 1 John 1:9, sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Sanabi ng Panginoon. Ikabiso doon yung itong verse 1 John 1:9. Alam mo kung bakit ang tao hindi makawala-wala sa mga bagay na ginagawa niya ng kasi hindi niya nire-repent. Pag nirepent mo ng isang bagay na kasalanan, hindi mo na yan mauulit. Sobrang maliit yung chance na ulitin mo siya. Kasi sinabi mo na eh. Importante rin na pag magre-repenta, meron kang leader na pagre-repenta na kuya, alam mo, hindi lang kayo dalawa ni Lord.
pwede naman dumiretso kay God, pero meron ka dapat, alam mo yun, accountability part. Faithful ang Panginoon, mahal ka niya. Kahit anong kasalanan. Yung disciple ko, sabi nga sa akin, yung tinuturan ko kay God, Kuya, paano kapag ang dami ko na kasi napatay na tao? Papatawaran ko ba ako ni God? Takot ako nun eh. Kasi dalawa lang kami nag-uusap eh. O, patayin ako eh, di ba? Sabi ko sa kanya, mahal ka ni God. Kahit anong kasalanan. Kahit marami na akong pinatay. Akala niya kasi, kung nakapatay ka ng isa, papatawarin ka. Pag marami na hindi, parang gano'n. Eh, dami na ron na hinold up, ganyan. Number 2, ask God. Luke chapter 11:13. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Alam mo bakit wala yung banal na Espiritu sa'yo? Kasi hindi mo pinag-pray na magkaroon ako. Pero pag inas mo, Lord, I pray the Holy Spirit to be with me. Always. May kita mo, yung sin, mandidiri ka na doon. Totoo yun, ha? Hindi yung dating, ano ba yun? Parang gusto mo dating, ngayon, mandidiri ka. Iba na. Kasi nabuhay yung spirit mo, nabuksan yung mata mo, hindi pala, pangit pala doon. Iwasan. And lastly, number 3, receive the Holy Spirit. 1 John 1:12. Yet to all who did receive Him, who also believe in His name, He gave them to become children of God. Anak ka ng Panginoon, ng universe. Di ba yung mga anak ng hari, hindi basta-basta na gumagawa ng mga kalokohan? Kasi anak sila ng hari. Eh ikaw, anak ka ng hari ng mga hari. Konting problema lang, nagbumukmuk ka na. Konting mga bagay lang, bumibigay ka na. May nakita na ba kayo anak ng duke, anak ng hari? Kung sino-sino na yung babaeng nililigawan? May nakita na ba kayo anak ng hari? Pupunta sa mga club, namamrostitute. Hindi eh. Ang aasawain nila, royal blood din. Yung papakasalan. Eh, ikaw anak ka ng hari. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang manligaw at magpaligaw na kung sino-sino lang. Lagi mo isipin mo. Ganda lang, kulang yun. Dapat godly din. Pogi lang, kulang yun. Dapat godly din. Anong gagawin nyo sa buhay ninyo kung gano'n? Pwede masisira kayo pareho. Dali mo siya kay God. Amen? 3 steps, no? Ito na yung ating summary as we end. 3 steps to be filled with the Holy Spirit. Repent, ask, and receive. Mamaya mag-pray tayo, mag-sorry tayo kay God, and then let's ask forgiveness and receive yung kapatawaran ng Holy Spirit. No? Topic summary is this: be occupied. Number 1, if you are not occupied with good things, you will be occupied with bad things. Number 2, you need to be intentionally occupied with God's will for your life. Intentional dapat yun. Na pumapayag ka, Lord. I-feel mo ako, Lord, ikaw yung magkano sa akin. Tulungan mo ko makawala sa vision ko. Tulungan mo ko makawala sa mga bagay-bagay. Dapat intentional. Eh kasi, ang problema sa akin, baka kasi gusto mo nandiyan ka lang. No, na parang ayoko mawala kasi ito. Pag nag-church ako, hindi na magawa. Hindi pala pwede yung girlfriend mo, 85. Dami, no? Date to marry pala, hindi date to... Ano ba yun? Date to ano ba? Date to count. Alam niyo mga kapatid, no? Kaya nga, kapag sa ano ngayon, sa mga term ng Gen Z, kapag nagtatanong sila, what's your body count? Yung ilan na naging girlfriend, boyfriend mo. Hindi sila proud pag madami. Kasi hindi na sila fresh. Akala mo sa babae lang yun, pati lalaki. Dati nung araw, pag marami ng girlfriend, marami ng girlfriend. Pero ngayon, pag marami ka ng girlfriend, dali yung pala makuha eh.
Pero ngayon, binibigyan tayo ng Panginoong chance na magbago. Dapat. Alam mo kung bakit ang isang bagay mahal? Bakit ang isang sapatos mahal? Nakita na kayo sapatos na worth 10 million. Air Force One Louis Vuitton. 10 million pesos na sapatos. Bakit mahal? Bakit ang kotse mahal? Bakit ang relo mahal? Kasi rare. Bakit ang diamond mahal? Kasi rare, bihira. Rare. Ang tanong dito, rare ka ba? Ikaw ba yung diamond? O ikaw yung uling? Dami uling eh. Uling mo, uling. Biro lang. Alam mo yun? Pangitim ko rin kasi. Tawag sa akin dati, uling. Alam mo yun? Ang daming uling. Huwag ka na maging uling. Ikaw ba yung gold? O ikaw yung lupa? O ikaw yung peking bakal, metal? Pag pre-nature ka ba ni God, magiging diamond ka? Pag pre-nature ka ba ni God, dinarang ka ba sa akin, magiging gold ka? O ikaw yung makakalas? Ikaw yung makakalas. Yung mga nakakalas, hindi sila yun. Yung hindi ko makakalas, siya yung rare. Siya yung gagamitin ng Panginoon. Maganda na kung mag-play ka. Play ka ng music natin as we close. Are you rare? Or are you common? Hindi dito pinag-uusapan yung past mo. Kasi kinalimutan ni God yun. Yung ngayon, rare ka na. Bibihira yung ikaw. Yung pag napangasawa ka ng babae, pag napangasawa ka ng lalaki, walang halos katulad mo. Bibihira siyang makakita ng katulad mo. Baka hindi na siya makakita ulit na katulad mo. Amen? Bernard, si Lian, Dian, kung nandyan ka man? Amen. Wala ka na makikitang Bernard? Pogi. Pogi. Amen? Tingin niya sa sarili niya, pogi siya. Oh. Bihira yung ganon. Binibigyan ko kayo ng sense of mga kapatid. Dapat rare ka. Again, next level before we pray. Rare ka ba na follower of Christ? Rare ka ba na Christian? Na hindi ka lang religious? Ilan ang religious sa mundo? Ang dami. Ang daming religious. Pupunta sa simbahan. No? Uuwi, ganun pa yung buhay. Pero ikaw, yung pupunta ng simbahan, uuwi, renewed. Uuwi, bago na ulit. Uuwi, mas fresh compared na last Sunday. Uuwi, hindi na gagawin ulit yung mga hindi ginagawa dapat. Right? Kasi rare ka. Kasi mahal ka. Kasi hindi ka basta-basta. Alam mo bakit rare ka? Ay kuya, daming ginawang kalokohan in the past. Alam mo bakit rare ka ngayon? Kasi yung dugo ng Panginoon na pinambayad sa iyo, binayaran kanya ng buhay niya. Siya yung hari ng mga hari at mga Panginoon ng mga Panginoon na nasa langit, bumaba para sa iyo dito, para mamatay para sa iyo, kaya mahal ka at mahal ka niya. Ngayon, hindi ka napupunta sa hell. Kinuha at lubos ka. At yung tinubos, hindi basta-basta gagawa ng mga maling bagay kasi tinubos siya. Mahalaga siya. Manalangin tayo mga kapatid, let's pray. Lord, thank you for everything, Lord God, that you have told us, Lord God, today. What a topic, Lord. What a transformation is driving us to do, Panginoon. Lord, we repent our sins to you. Patawarin mo kami sa mga nagagawa namin kasalanan. Nagawa namin ng hapon,
kanina, isang araw, last week, last month, last year, yung mga since Lord God, na even us hindi na namin makalimutan sa sobrang sama. Lord, maraming salamat sa pagpapatawad mo. We receive your forgiveness. Salamat, Lord God, dahil gusto kami, malinis na kami, at kami, Panginoon, ay mahal na mahal ninyo. Sa lahat ng may sakit, Lord God, I pray that you clean them right now. In Jesus' name, I apply your blood to that person right now to get healed. We command, Lord God, that disease to go out. In Jesus' name. Sa mga hindi blessed, Panginoon, pilit na, Lord God, na yung pera nila, nawawala na lang, Panginoon. Nauubos, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, that you bless them. Give them also wisdom to become a good steward of every blessing, small or great. Dahil, Panginoon, nakadepende rin sa pagiging steward namin yung blessing. Lord, sa mga walang work, I declare na magkaroon ng work in Jesus' name. Sa mga may work, Panginoon, I declare, Lord God, that you give them, Lord God, increase, Panginoon, in the numbers, Lord God, of their salary. Bless them, Lord God, as they bless, Lord God, your church. I pray also, Lord, sa mga hindi pa alam yung purpose sa buhay nila, I pray, Lord God, right now that you give them their purpose. Give them, Lord God, something to live for. Something, Lord God, also to die for. Lord, maraming salamat. Thank you for changing us, Lord God, today. Thank you, Lord God, for giving us a chance, Lord God, another chance to live things right in your sight. And Lord, right now, we receive the Holy Spirit in our life na hindi na kami, Panginoon, babalikan ng evil spirit sa aming buhay. Sinapalayas namin lahat ng evil spirit sa aming katawan, sa aming tahanan, sa aming mga family members, Lord God. In Jesus' name, thank you, Lord God. Maraming salamat. Glory and honor and praise goes to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So happy Sunday, everyone. Sa mga nasa online, God bless you. I love you, and may the Lord's peace be with you all.